Ang issue, kaya din narito sa atin, nakaprotect yung channel 1. Okay, pakita ko sa inyo Although nakababa naman yung ilaw Nanyo yung channel 1 nakaprotect. Yung channel 2 is naka-active mode na siya. Ito nakaprotect pa rin Hindi bumababa. DJ Scorpio na power amplifier. Nick the Impact CE18. Ayan, Class H professional power amplifier. Bali first time ko nakagawa ng DJ Scorpio. Ayan. Na unang-una sa lahat, maraming salamat kay Sir na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Shoutout sa inyo. Kung nailista yung pangalan kasi nasa Quiapo ako nung pinadala rito via Lalamove. Nasa Messenger lang kami yung kunbo ng usapan namin. Basta shoutout maraming salamat ulit. Ang issue, kaya din narito sa atin, nakaprotect yung channel 1. Okay, pakita ko sa inyo Although nakababa naman yung ilaw Nanyo yung channel 1 nakaprotect. Yung channel 2 is nasa good na siya or naka-active mode na siya. Ito nakaprotect pa rin Hindi bumababa. Okay? Bali ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin ito. Nakasilyo pa siya. Kasi hindi tayo familiar and then para makita natin yung pinakalaman loob niya. Okay? Buksan natin to, tapos silipin natin yung loob. Baklas ko na yung takip niya and then ito yung bumugad sa akin. Angas ng laman niya. Bagong-bago pa siya. Bagong-bago pa siya Din ko compare ko sa ibang design, parang bago yung datingan nito sa akin Parang Audio Master yung dating niya. Ayan, pahaging muna natin, pahaging portion muna tayo bago magsimula. Supply nito is 9849 04998 high rail Yan. Nasa 98, mataas pala yung supply niya. Mataas yung supply niya. Tapos meron siyang capacitor na apat-apat 100 volts by 10,000 microfarad. Ay 12. 12, sorry. 12,000 pala nakalagay. 12,000 natin. 12,000 by 100 volts. Dali hindi lang ako sigurado bakit ganito. Malamang separate yung supply dito para dito, yung ito para dito siguro. Ayan, basta 8 yung capacitor niya. Tapos output NGW 03, 02 tsaka 0281. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 by Pierce yan by Pierce. Pero sa output niyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ito yung output. 7 pairs yung output niya. Dito kasi para sa drive. Tapos yung ito, MOSFET ito. 1 pair lang yung MOSFET pala niya. Yan. Kabilaan. Okay. SMD or carbon type. Ayan, carbon type na siya. Sinisilip ko parang datingan, parang Audio Master. Hindi lang ako sigurado. Basta yun na yun Yan lang lumabas sa tawas Ngayon, dahil naka-protect yung kabilang channel, ito nasilip ko. Putok yung fuse dito. Ito. Putok yung fuse. Kapag putok yung fuse, indikasyon sira na output or may sira na MOSFET. Alin sa dalawa na yan, ibig sabihin may sira. Ayan, may nadali na parts. Although dito okay. Ayan. Okay, anong gagawin natin? Ano pa ba? Sukatan ko muna ito, tapos troubleshoot na rito. Naklas ko na yung board para mas mabilis yung video natin. Yan sibak na talaga yung fuse Dito buo, dito sibak. And then nag-check ako ng MOSFET, sira ito. Value nito is 90N25. Yan, 90N25. Search na natin kay paring Gagel kung ano yung specs niyan. Ito, pakita ko sa inyo Ito, short. Ito. Ayan, tester ko. Nasa sagad lang. Ito, shorted Shorted. Sa kabila, buo. Ito sa may kabila niya. Ayaw. Basta buo. Buo din sa may kabila. Ayan, hindi naman ako sisinungaling. Buo ito. Dito yung MOSFET sira. Kasi may nahirapan ako mag-video. Ang problema, check ng output,
dahil ang ginamit na resistor dito ay pataas, o ano ba tawag dito? Patayo, na hindi natin maangat ito. Ang gagawin natin, babaklasin talaga natin to. Babaklasin para ma-check natin kung may nasira na output. Pambira. Okay? Baklasin natin, tanggalin natin mga tornilyo. Nabaklas ko na yung board dito sa may heatsink. Tapos, ito natanggal ko na yung mga bloke. Ito nga yung hassle kapag ganito yung bloke. Kailangan mo talagang tanggalin siya. Hindi mo siya maangat. Bali sira ito. Ito, dalawa. Magkapares sila. Tapos isang MOSFET sira. Ito or ito. Basta sira yung isang MOSFET. Tapos dalawang output. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan o. Ito. Ayun lang sa ako tunan siyang ano, panganay. Ayan o. Short. Tapos dito. Short din. Tapos dito, good to. Yan, basta good to lahat na dito, good. Tapos bali isang pares na output yung nasira, tapos isang MOSFET. So ngayon, tanggalin muna natin to. Tanggalin natin tong sira, tapos palitan natin. Or di kay MOSFET lang muna palitan natin, tapos ito kahit tanggalin natin, pwede natin matitesting yan. Bali, bilisan natin yung video natin kasi 7:47 na ng gabi. Mag-alas 8 na. Yung mga tropa, nagpapahinga na nga. Ito, tinanggal ko yung sira. Ito, dalawang NGW na 0302 tsaka 0281. Magkapares dito. Hindi ko muna siya nilagyan na ititesting ko lang muna. Ayan. Tapos nilagay natin ng MOSFET. Mas mataas ito na amperahe. 140. 140 yan. Kung magiging normal to. Tapos yung fuse pinalitan natin. Ayan, pasensya na kayo. Ganun lang naman eh. Yung sira lang naman is yung output lang. Tapos, yun lang yung MOSFET, isang pares. Naway yun lang yung sira. Okay? Mag-bulb muna tayo. Naka-protect. Okay, bumaba na siya oh. Bumaba, di ba? Okay, ngayon sukat tayo. Wala tayong kaparehas na MOSFET eh. Take note guys, pwede kayo magpalit pag N-channel, pag P-channel na MOSFET. Di baling tumaas yung specs, wag lang bumaba. Yung bias niya nasa 0.4. Take note guys ay naka-fix bias na pala ito. Naka-fix bias na. Yan o. 0.4. Tapos dito. Oh, good oh. May bias na siya. Okay, ibig sabihin working na to. Working na siya. Yun lang nasira, yung MOSFET and then dalawang output. So ngayon, dadagdagan ko muna ng output yan. Dadagdagan ko muna ng output para diretso na tayo in case na kung may audio siya para matapos yung video natin. Day 2, pangalawang araw ng pagre-repair natin dito sa may DG Scorpio na CE18. Kagabi, napatunog ko na to. Kaso lang, may problema. Yung pag binulyum mo itong channel 1, sumasabay yung channel 2. Kahit di mo pinipihit ito, nagkakaroon siya ng ilaw. Tapos clip na naka-stereo mode naman siya. Ngayon, pakita ko sa inyo Ayan. Yan, naka-normal mode na siya. May nakalagay na speaker yan. Tapos, inuulit ko naka-stereo mode tayo. Yung audio source natin, itong cellphone natin na isa, tumutunog na yan. Itong channel 2 munahin ko. Tingnan nyo, normal to. Diba? Tumutunog siya. Tingnan nyo yung channel 1. Tumutunog na, although tumutunog naman siya. Kaso tingnan nyo yung indicator Tanggalan ko na flashlight. May signal dito. Dito walang signal. Tapos umilaw yung clip. Kaya siguro nagka-problema itong amplifier niya Okay. Yan na, isa sa issue yan Off natin, tapos pihitin natin yung switch. Kasi naka-stereo siya Normal naman, naka-stereo naman. Ang duda ko, eto. I-flashlightan natin ulit. Ayan. Etong anong IC to? 074 ba yan? Ayan makasira yan. Kaya nagkaroon ng audio pati yung kabila. Kapag tataka, dapat wala yan Dapat naka-stereo. Dapat ito lang yung tutunog. Channel 1 lang.
Okay na yung amplifier natin. Ang problema na lang is, yun nga, yung indicator dito, malamang sa audio input ito. Okay, stay tuned lang kayo. Balikan ko na lang kayo kapag mapatino ko na ito. Plus ko na yung board ng input buffer natin. Value ng IC nito is TL074. Yan ito. Tinanggal natin to. TL074 to eh. 074. Yan. Tinanggal natin to. Pinalitan natin ng bago. Sana umubra or sana gumana. Tignan natin kung may hinang lahat. Baka may hindi na hinang. Ayan, yan lang. Isang chips lang or isang IC lang yung gamit. Kasi wala naman to eh. Mode tsaka sensitivity lang. Wala siyang high pass, low pass. Ayan. Try natin balik to. Sana maging normal na siya. Ay, balik ko na yung back panel natin. Kulang na lang ay mga tornilyo pa na iba. Pansamantagal lang muna para kung sakali na may problema pa eh hindi tayo ulit mahirapan magbaklas. Okay? Ayan, naka normal mode na siya. Ito, play natin tong cellphone natin na isa. May audio naman na kanina eh. May audio naman kaso umiilaw yung clip. Nagtataka ako. Ngayon, wala na. Normal na siya. Normal na siya. Channel 2. Kanina, sumasabay yung clip dito. Tapos wala yung signal dito. Dito napunta sa kabila. Okay na, working na ito. Yun lang talaga nadali yung MOSFET, hindi isang pares na ito na yun, ito. Ayan, MOSFET na isa tapos dalawang pares. Hindi, bali. Isang MOSFET, isang pares na NGW 0302. Tsaka doon pinalitan natin doon. Ayan, working na. Try nga natin ito 20. Anong mangyari? Ito 20 natin kasi goods na siya. Try naman siya kantin ng ito 20. Ayan. Ayan, ako to 20 na yan Ayan, okay na. Hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician. Hindi ako kasi ganun kapamilyar kasi bago lang tong DJ Scorpio na-encounter ko. Kaya medyo nangangapa tayo. Pero okay naman, working naman. Hindi naman tayo gaano pinahirapan. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang Take note, medyo bago-baguhan lang yung akin sa mga master dyan o mga veterano, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Kung paano mag-repair ng nakaprotect yung DJ Scorpio na C18. Kung hindi man C18, kung ibang mga CE series, baka pares tayo ng sira. From, nakalimutan ko na, taga Novaliches yata to. Okay na yung DJ Scorpio mo na C18 Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Laguna 24/7. So kung gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.